Magandang tanghali mga kababayan. Ako ay magtatanim naman ng dragon fruits. Ito po yung aking pagtanim, oh. Magulang na katawan ng dragon fruits. Yung ginawa ko na dito, tinanggalan ko na yan diyan ng binalatan ko siya. Maganda magtatanim ng dragon fruits yung mayroong kang poste na ganito. Ito yung simento nga poste. Bali, apat kasi ang kanto nito. Ang gagawin ko, apat din itatanim ko. Napakadali lang po magtanim. Importante lang pag nagtanim ka, mayroon ka pantali. Kahit ano basta makakatali. Estro man siya o lubid kung ano man. Basta importante may pantali ka. Itatali mo siya. Yan o. Ito yung aking kumbaga tinasahan. Dito manggagaling yung ugat. Ibabaon ko lang yan ng bahagya. Ganyan o. Yan. Pag nakabaon na ng ganyan, ayos na yan. Ito po, oh. Yan. Bali, apat na piraso yan. Yan. Ganito. Apat na piraso yan. Itong dragon fruits, kahit mo siya hindi ibaon, mas maganda kung tumalab sa lupa ng kaunti. Ito na ang purpose dito sa straw. Kailangan tatalian mo siya para hindi siya matumba. Yan. Yan pagkadating ng mga ilang linggo yan, lalabas na yung kanyang ugat. Yung ugat, pagka nagkaroon na ng ugat yan, yan ay kakapit dito sa poste na ito. Itong mga ugat na ito, mapapansin nyo po may dati ng ugat. Mananariwa yan yung dulo. Yan ang ano yan. Napakadali lang magtanim ng dragon fruits. Yan po. Ganun lang kasimple. Maganda yung mayroon kayong ganitong poste na simento. Kung wala naman, kahit kahoy na lang. Pero pinakamainam talaga yung ganitong simento. Sa mga pader, pwede siya. Yan o. Ayun. Tapos na. Ganyan lang ang pagtanim yan. Importante, dumikit siya sa lupa. Mas maganda kung nakabaon siya ng bahagya. Yan po. Oh. Yan. Ayan yung aking poste. Oh. Linagyan ko dito ng bakal. Tapos linagyan ko ng gulong ng motor. Ito yung magsisilbi niyang pinaka depensa niyan, hindi siya malaglag. Pag umakyat niyan dito, gaganyan yan dito. Yan o. Napakaganda. Napakadali lang po magtanim ng dragon fruits. Ang ano nga lang, kay may tinik, ingat-ingat lang. Dapat may ganito kayo, guantes. Para kahit paano, kung matitinik man, hindi masyado babaon yung tinik. At maikli lang naman ang tinik niya. Yan po yung aking tataniman pa. Oh. Yan. Ayun pa yung aking poste. Ibabaon ko pa yan sa lupa. Ito na yung una kong itinanim po. Oh. Ito. Ayan o. Oh. Mapapansin nyo po yung dating ugat. Ayan po. Oh. Nananariwa na siya. Yan. Nananariwa na. Pagka ano yan, kakapit na yan siya dyan sa simento. Magkakaroon na ngayon yan sibol. Ayan po. Oh. Yan. Sisibol na yan dyan. Yan na yung aakyat doon sa taas.
Yan, yan. Bali 2 puno yan dito na itanim ko na eh. Yan. Yan, di magtatagal yan, may mga sibol na yan. Yan po. Napakagandang pagtataniman yan ng ganyan na poste. Sige po mga kababayan ko. Yun lang yung aking maituturo po sa inyo, lalo na yung di pa talaga nito marunong magtanim ng dragon fruits. Ay ako medyo sanay na ako dito magtanim. Nung una, mga 4 na puno lang ang dragon fruits ko dito. Kasi mahirap ang kumuha ng pantanim nung araw. Habang tumatagal, dumarami. Tulad niyan. Kaya hindi na ako namumroblema ng pangtanim. Ang dragon fruits ko dito baka abutin ng 200 kapuno. Lahat-lahat. Ay ngayon, lalo madadagdagan at marami akong napapagtaniman. Yung katulad niyan. Yan. Yung mga puwang-puwang dyan na walang saging, ay lagyan ko ng puste katulad niyan. Ito ay aking tataniman ng dragon fruits. Hindi lang siya pwede sa nakakanlungan, ika nga, ayaw niya. Hindi siya nagbubunga maigi pagka yung nakakanlungan siya. Gusto niya yung ganito. Ika nga siyang taga rito yung gusto niya yung lawad sa araw. Yan oh. Napakaganda tingnan. Sige po mga kababayan ko. Pagka sakali ito ay nagsibol na, i-update ko na lang po kayo uli para makita nyo kung anong resulta ng aking dragon fruits na bagong tanim. Ayan po. Sige po. Maraming salamat. Hanggat dito na lang mga kababayan. Bye bye.